pagmimisa sa yumaong nating kapatid na si Rita Estelle. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ni Reverendo Padre Jose Jen Orosio at mga kasamang pari. Magsitayo po ang lahat at sabay ang ating buros sa pagmumunuan. Sabi niya, ang ating kapatid na Yumao ay sinuutan ng naging pamilya. Tanda ng kanyang muling pagsinag kay Kristo at nalakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Ngayon naman, ilalagay ang puting tatakip, Paul, na ito tanda ng pananahimik ng wakas sa pag-ibig ng Kristo hanggang sa kabilang buhay. Maging tanda rin ako ito ng kanyang muling pagsinag sa buhay ng hanggan. Pumasok pa yung mga pinagpala natin. Sana ang sinabi ko may talaan ng isuya. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinilang ng Diyos? Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Inyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta." Sa ating lahat, kay Father Glenn, ang ating Paris Priest, sa mga kasama mga pare, Christopher, Isigay at kay Ann, sa kanyang mga kamag-anak, mga pisang narito, at sa inyo po lahat. Inilay o reflection sa gabi nito. Ako ay naging Paris Priest ng parokya nito at Paris Priest ni Rita ng 16 years. Si Rita ay unang dumating kasama ko kung tayo ay asalis pa ng Manila. Nagkataon noon nung ako si Rita sa Exxon kasama si Monsignor Sok noon. Sabi niya, bibigyan ka ng parokya ng Babilan. So umuwi ako dahil sa alam mo natin yung kapanahonan ng Archdiocese sa Manila, magdadala ka ng mga tauhan mo. Kaya yung mga tauhan ng Paris ay dala niya at Paris dala niya. Eh, sabi niya, maghanap ka na ng mga tauhan mo. Kasi yung papalitan mo, dala niya ang kanyang mga tauhan. So sa Rita ay dinala ko bilang sekretary. Tapos, yung mga taga-Pasig, yung rin ang kumuha ng rekomenda ng mga taga-roon. So, 5 taon nakasama ko si Rita sa Pasig. Tapos noon, after 5 years, si Monsignor Sok, siyang District Bishop na Cubao, sabi niya, malapit ng hatian. Kasi na natin naging diocese ng Novaliches. Eh, sabi niya, lumipat ka dito sa Cubao.
dinala mo sa Balintawak. So kasama ko ni si Rita sa Balintawak. Then, totoo, doon in-announce na nasa Balintawak ako the creation of the new diocese, the Diocese of Turan. Lumipat kami dito sa Friday 7, 2005, kung natatandaan. At natapos ang term ko dito ng 2012, nalipat ako sa UP. Doon dito ay si Christopher, may kwento yung dalawa sa akin. Pero ay kasama ko rin sa Balintawak, sila ni Rita, kaya kasama ko punta dito, kasama si Buddy. Hindi ko alam, si Christopher ay liniligawan si Rita. Kasi doon sa Balintawak, isang beses nang bumaba ko, hindi ko alam kung bakit si Christopher nakaluhod sa harapan ng opisina ng parokya. Akala ko pinaparusahan ni Rita. Tapos nung umalis, kaya si Christopher, sabi ko, nangyari doon. Sabi ni Rita, nandiligaw ko sa akin. Kaya pala, kaya di ko sila kinasahin. On a personal note, si Rita ay malapit sa akin dahil sa both sides, sa mother's side at sa father's side, ay malapit in a sense na kanyang mama, second cousin ko. Ang kanyang papa naman, ang lolo ni Rita sa father's side, ang lolo na ay first, ang kapatid ng lolo ni Rita ay first husband ng mama ko. Kasi nagduda. Kaya, kung titingnan natin, sa mother's side, uncle ako ni Rita. Sa father's side, lolo ako ni Rita. Oo, kaya uncle, lolo. Pero ang tawag niya sa akin ay, so that's siguro yung relasyon in terms of, that's why, kung may isang tao na sa kanya, ako yun. 15 years na kasama ko siya. Years siya naglingkod sa simbahan. 24 years dito sa Cubao at 6 years sa Manila, University of Manila. Ano masasabi ko kay Rita? Si Rita ay mahilig. Ano ko natin yan? Hindi ka niya. Ewan ko, pero sa akin, ito sa 15 years, pinutos ka ang nakitaan na sumigaw, nagalit, o nagtaas ng boses. Pangalawa, kailan mo anong sinabi mo, susundin, at siya rin mo ay hindi kikilos na hindi nagpapakanak. Very submissive, very obedient to God. Kaya sa aming pamilya, sa inyo mo, ano ang isisip ko sa inyo? Maliban sa kakilala ko siya, maliban sa we're related in terms of blood, mother's side or father's side, maliban sa siya ay naglingkod sa simbahan na 30 years. Alam niyo, habang naninilay ako, kahapon pa, naalala ko tuloy yung isang article sa isang newspaper, I think last year or the other year, bago mag-undas. May title yung article na How to We Measure Life. Paano daw natin susukatin ang buhay natin. Ito ang sumusunod na ideas na dinagay ng may lakda. Ang unang sukatan, sabi niya, kapag ang tao umabot ng 16 years old at pataas. Sabi ko, bakit 16 years old? Pero sino ang 60 dito? Bakit nasa kumain? Hindi na tayo ayaw magtaas.
Siguro iba sa atin, hindi talaga mag-enjoy the way we want it. Gusto natin marasang kaligayahan sa buhay. Pero yung maganda ba ang conclusion niya? Kasi sabi ng Abigail, these are only games in the way of what life is all about. Ito lang ay patikin daw kung ano ang buhay. Pero wag na